biyaya sa bagong ito. Lahat ko, Panginoon, ang iyong patuloy na pangungusap, pangunguna, ang iyong paghahari. Kailangan sa lugar nito, Panginoon, manahan at manatili sa aming puso sa aming isipan. Patubayan ko, Panginoon, ang bawat isa sa mukha ng puso, ng isipan, ng intend, ng pagmadinig. Panginoon, ang nais mo, Panginoon, ang iyong pinibiling, sinasabi sa akin sa panahon ito, Panginoon. Lagi namin na patuloy kami akapin, Panginoon, patuloy na kami sa lugar na ito. Lord God, pray your presence, always be, Panginoon. Nandito, Panginoon. Hindi lang sa lugar nito, kundi sa bawat sa bayan, Panginoon. At sa muli, Panginoon, pakikinig ng iyong salita. Panginoon, muli, Panginoon, maabot nito, Panginoon, yung purpose mo, yung nais mo, Panginoon, na hindi lamang, Panginoon, doon sa mga Lord God, tagapakinig, kundi, Panginoon, magbubukas ito ng bagong pintuan sa mga tatanggap, Panginoon, at mananambalik sa iyo, Panginoon. Ang mensahe mo ay maging buhay, nabuto, natutubo, Panginoon, sa pagbubunga sa buhay ng bawat isa. Luwalhati ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, let's open our Bible in Romans 12:1. So, Romans 12:1. Sabi dito sa Romans 12:2, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi dito, for the grace given to me, ay nasa 12:2 lang tayo, 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Sabi diyan, renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So praise God sa binigay sa ating salita ng Panginoon. So this is about conform to the pattern of this world. So sabi diyan, meron kasing godly pattern at meron din namang worldly pattern. Yung godly pattern na binigay ng Panginoon sa atin, when God created the heavens and the earth, sabi diyan, it was good. So nilagay niya lahat ng sistema ng Panginoon sa atin where we can dwell with the presence of God. But then suddenly when the devil comes into the Garden of Eden, kung saan nilagyan niya ng system. Kasi sabi dito, yung worldly pattern is hindi naman talaga siya yung naandun, kundi ito talaga yung ginawa ng demonyo. Sabi nga sa John chapter 10 verse 10, that the enemy, sabi dyan, the enemy's plan was to steal, to kill, and destroy. So ito talaga yung pattern na inilagay ng demonyo. To steal, to kill, and destroy. So yan lang yung tatlong binabalik-balikan lagi ng demonyo sa atin. Where nag-start yan ay doon sa pagkaka-deceive. So yung inang nilagay ng demonyo doon sa Garden of Eden was to conform na ikaw ay ma-deceive. So dinisig niya, no? So deception is the one pattern na inilagay ng demonyo where na magkaroon ka ng curiosity, magkaroon ka ng, sabi diyan, ng decisions dun sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, yung word, sabi niya na ayon, refers to current age of system, values and belief, not the physical plan and characterized by the mindsets opposes to God. To God's ways. Ino-oppose niya kasi yung kalooban ng Panginoon na supposedly yung dapat na nilagay ng Panginoon sa atin where we can dwell to God, where we can worship Him, when we can honor Him, na kung saan yun talagang kasama natin ng Panginoon. Sabi dyan yung conform means adopting the mindset of behavior. So, adopting mindset and behavior, may ini-adapt kasi tayo. So lalo na sa panahon natin ngayon sa mga Kristiyano, napakarami ngayon na lalo sa sistema ng mundo where ang bawat isa kapag ka napahalo, merong adaptation na nangyayari.
merong mga bagay na nangyayari sa bawat isa na siguro hindi natin napapansin pero hindi mo alam, nalalagay ka na doon sa sistema ng mundo. Kinokonfront mo na yung sarili mo doon. Iniaayon mo na yung sarili mo doon na hindi ka pa aware. So kasi nga, nabubulag tayo because the God of this age has blinded the mind of the believers. Alam mo kapag kabulag, sabi nung research o sabi doon sa isang research, hindi daw talaga black yung nakikita kundi gray. So hindi siya black, hindi rin siya white, it was gray. So kasi kapag kabulag ka, everything that you touch, everything that you feel, o kung ano man yung mga bagay na nahahawakan mo, it seems like na nagkakaroon ka ng ano kaya itong bagay nito. Curiosity, maaaring magiging tama para sa iyo, maaaring din namang hindi. Maaaring yung hawakan mo yung makakasama na sa iyo, at maaaring namang hindi makakabuti sa iyo. So yan yung sa bulag. Nahihirapan silang magkaroon ng directions. So at yan ang binubulag ng demonyo sa atin once na ikaw ay nag-confront sa pattern ng mundong ito. So magiging bulag ka. Yung direction na gustong tahakin ng Panginoon sa'yo, dahil napahalo tayo sa mundo, sa sistema ng mundo, hindi naman natin maaalis dahil nandito pa tayo sa ating mundo. Pero dapat, meron kang sistema o system or values na nilalagay sa iyo ng Panginoon na dapat nating sundan. Were transformed, subject profound origin change, sabi is the nature and form. Kailangan may transformations. Kailangan may pagbabago. Kasi napakahirap nung naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka natatransform. You believe God, but then there's nothing transformation, so walang renewal. Ano? Walang decisions na tumalikod doon sa bagay na ikaw ay nakita mo yung sarili mo na hindi tama. At napakaganda ng itinuro sa atin ng Panginoon where doon sa, balikan natin yung verse na Luke chapter 15, 11-32, that is the story of the prodigal son. So, ano ba yung nangyari sa kanya? So, yung nangyari doon, sabi nga sa, basahin natin sa Luke 11, Luke 15, 11. So, sabi dito, and he said, there was a man who had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, gave me, sabi niya, the shares of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took it a journey for a country, sabi niya, and there were he, sabi niya, squandered his property in reckless living. When he spent everything, to a severe, sabi niya, spent everything. A severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of the country, who sent him into the fields to feed pigs. And he was longing to feed, sabi niya, with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. So itong story nito, makikita mo na kapag tayo ay nalayo, ito yung story na nagpapakita na kapag ka nalayo ka sa Panginoon, kapag ka nag-confront ka sa mundo nito, you are being separated with God. Amen. Kasi separate ka, nalalayo ka nang hindi mo namamalayan, malayo ka na pala sa Panginoon. Pero but with the grace of God, hindi ka naman kinukondemn ng Panginoon. In fact, God is waiting for us to return to Him. At yung story nito nagpapakita na karamihan sa ating mga Kristiyano ay may problema sa ganung klase ng aspeto. May problema when it comes to the, sabi dyan, confronting or conforming to this pattern of this world. Kasi meron tayong ginagawa na tawag dito, kino-compromise natin, that's the word. We being compromised by this word. Kino-compromiso natin yung bagay na hindi galing sa Diyos, na akala natin ay galing sa Diyos. So once na ikaw ay nagkaroon ng compromise, ito yung pinakamabigat, ano? Kasi kung makikita mo dun sa ginawa ng demonyo kay Eva, when the devil deceived or tempted Eve, ang ginawa niya, gusto niyang magkaroon ng compromise si Eve. Kaya nga sabi niya, is it really, sabi niya, mamamatay nga ba kayo kapag kinain niyo yung bungang ito? Sabi ng Panginoon, hinihipuin, tama ba? So, anong nangyari? Nag-compromise si Eve at yung sistema ng demonyo ang nalagay sa kanya.
Kaya nga sabi niya, when you look at the tree, sabi niya, when you look at the fruit, sabi niya, she has a desire. Nagkaroon siya ng desire, ng indulgement, na-indulge siya. Kaya nung kinagat niya yung bunga ng madrigakaon, nabago. Tama? Sabi niya, nagkaroon ng opening. Sabi, kapag ka nagpo-compromise tayo, there was always an open door. May mga pintong nabubukas na maaaring yung pintong yun ay maglagay sa atin sa alanganin sa pananampalataya. Maraming pinto na bubukas na hindi natin alam. Trap pala ng demonyo. Because that's the pattern of God. The pattern of the world. Tama ba? Sabi nga, values, behavior, activities, or system. Yan ang inilalagay ng demonyo, sistema. Sistema na kung saan akala natin mapapaganda tayo, akala natin makakabuti sa atin, akala natin that is really good for us. Pero when you make a discernment, kaya nga sabi dito doon sa Romans, na kailangan natin i-discern if it is God's will, kung ito'y kalooban ng Panginoon, kung ito'y nasa loob ng kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi nakaloob sa kalooban ng Diyos, maaaring nagkakasala tayo, maaaring nalalayo tayo, maaaring sabi niya, lumaalis ka doon sa ginagawang pattern naman ng Diyos sa iyo. Doon sa purpose ng Diyos sa iyo. Sapagkat nais ng demonyo na nakawin ka. Nasa demonyo na patayin ka. Patayin ang iyong pananampalataya, patayin ang iyong espiritu, patayin ang apoy na meron ka. At kapag sabi nga nag-compromise ka, this is a warning for every believers that compromising is a very delicate, sabi diyan, and risky, that you will risk your faith being compromised. Kompromiso. Kasi kapag nakakompromiso ka, diyan natin test yung decision making, yung decision when it comes to your faith, your decision when it comes and how you live your faith. So nandyan yung compromise. At kapag nagbukas yung pintuan na yun sa iyo, sabi nga, be careful on what the doors you've been open, or what the doors has been open for you. Always be careful. Always ask God, Lord, is this your will? Kasabihin ng marami, kailangan pa bang itanong sa Panginoon? Kailangan ba natin lagi tanungin ng Diyos patungkol sa atin? Kailangan ba natin lagi hingin sa Diyos yung lahat na magiging desisyon natin? Well, yes. Because that's how Matthew chapter 6 has been said. Ano ba sinabi ng Matthew chapter 6? Sabi ng mga disipulo, Lord, teach us how to pray. Ano sabi ng Matthew chapter 6? Our Father who art in heaven. Tama? Our Father, Ama namin nasa langit. Tama ba? Hallowed be your name, mapupurihan, maparangalan ang iyong pangalan. Ang kaharian mo ang siyang dumating sa amin. Tama ba? At ang kalooban mo pangyari sa bawat isa. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng aming kakanin sa araw-araw, hinihingi sa Diyos yan. Kaya nga when God curse the land for Adam, ang sabi ng Panginoon, curse be the land, by your sweat you will reap. Tama, kaya ngayon, yung pattern ng ating buhay, originally, tama kaya ka nagtatrabaho because you need to be sweat, you need to sweat for you to reap. Iba lang yun sa panahon ni Adam. Because sa field siya nagtatrabaho. Kailangan niya magtanim. Kailangan niya hingin sa Diyos yung season ng pagbunga. Kailangan niya antayin, mag-impatiently waiting to God. Lord, tutubo ba ito? Lord, bubunga ba yan? Dahil sinabi ng Panginoon, hindi naman kinurse ng Panginoon yung pagbunga, kundi kailangan mong magpagod. Kaya nga kasama yan doon sa buhay natin araw-araw nung mapagod ka. Kaya kapag nagre-reklamo ka, kapag napapagod ka, tama ba? Parang nawawala mo yung kalooban sa iyo ng Panginoon, yung grace ng Panginoon sa iyo. Okay lang mapagod. Okay lang mapawisan. As long as is along to the pattern ng Panginoon sa iyo. Tama? Kaya huwag tayo magreklamo kapag nahihirapan ka. Huwag ka magreklamo kapag may mga bagay na mabigat. Dahil kasama yan sa ating buhay. Kasama yan sa ibinigay ng Panginoon sa atin. Aantayin mo lang yung pagbunga. Maaari ngayon hindi mo nakikita yung bunga ng iyong pagpapagal. Pero sinabi ng Panginoon, your labor is not in vain. Tama? Your labor is not in vain.
Hindi babaliwala yung sabi niya ng yung paggawa. So let's go back to the prodigal son. Tama, kung gaano mabuti yung ginawa ng Panginoon doon sa story na yun. There were two sons. Yung isa hinihingi na yung mana. Buhay pa yung mama, hinihingi na yung mana. Tama ba? Di pa nga namamatay siya sa katotohanan. Dapat ang mana binibigay kapag kapatay ka na. Pero dito kakaiba, hinihingi niya na yung mana kahit buhay pa yung kanyang ama. Ano nangyari? Throughout his journey, throughout sa mga bagay na ginawa niya, naranasan niya yung kabigatan na kung saan kumain siya ng kaning baboy. And then, may realization. Bumalik na lang kaya ako doon sa bahay ng aking ima, di bilang isang anak, di bilang isang katulong. Tama ba? When there's a fact na ikaw ay nagre-repent o nire-renew mo yung sarili, doon pa lang mapapabalik sa Panginoon. Kapag ka meron kang decisions na ginawa, hindi nababago ang isang tao without a decisions, a choice to go back, to return, to be renewed. Hindi ka mababago. Babalik at babalik lang tayo sa kasalanan. Babalik at babalik lang tayo dun sa bagay na ginagawa natin. Pero it doesn't mean na nag-repent ka na nawala ng testing. It doesn't mean na wala na rin na magiging perfect ka na. Hindi gano'n. Kaya nga binigay ng Panginoon yung Romans 12. Do not conform to the pattern of this world. Tama ba? So you made perfect. Know always the will of God. Alam mo yung kalooban ng Panginoon. When you always knowing the will of God, yan yung bagay na tuturo sa direksyon na patungo sa Diyos. Tama? Brother, pastor, paano yun? Nandito pa tayo sa mundo ito na natural na magkakaroon pa ng mga bagay na talagang sa panahon natin, tayo ay malalagay doon sa panahon na mamimili ka. Mako-compromise yung pananampalataya mo. Madadapa ka, maliligaw ka pa rin. In fact, the prodigal sons naligaw. Pero throughout the journey, ma-realize niya without realizations na ito pala yung buhay na gano'n. May tinuturo pa rin ng Panginoon, pero biglang nagkaroon ng severe famine. Biglang nagkaroon ng tagutom at yan ang itinuturo ng Panginoon sa atin for us to be humble, to return to Him. Amen. Nakakala natin, kaya na natin ang lahat because of the riches of this world. Meron kang kayamanan, meron kang pera. Nung COVID nga, wala yung pera mo eh. Hindi ka nga makalabas eh. Baka sa susunod na panahon, mangyari uli yun, ano gagawin natin sa panahon niya? Tama ba? Diyan mo mapatunayan na ang Panginoon ay tunay at tapat sa kanyang salita. Amen. Tama? Kung naranasan namin yun, hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Yung ang dami namin isda ng panahon na yun. Tama? Wala kang mabilang pero may dumarating sa amin. Ganyan kabuti ang Panginoon sa atin. Ganyan yung habag ng Panginoon. Kung gusto mong maranasan yun, manatili ka sa presensya ng Panginoon, alamin mo kung anong kalooban ng Diyos. Manalangin ka palagi. Hindi ibig sabihin nun, sabi ko nga na hindi ka madadapa, hindi ka dadaan sa testing. You will be always put to the test. You will always be, sabi dyan, may pagkakataong madadapa. Magkakaroon ka pa rin ng problema, magkakasakit ka pa rin, magkakaroon pa rin ng mga bagay na magkukulang sa iyo. Pero tandaan mo, doon mo mapatunayan yung katapatan ng Panginoon katulad ni Job. Ang sabi ni Job, the Lord gives and the Lord take it away. Ang Diyos lamang ang may karapatan na bumawi at magbigay sa atin. Kung nagtrabaho ka ng matagal, yung toil in labor, tama, bumubunga yan, hindi dahil sa nagpagal ka, kundi dahil piniiyakan ng Panginoon upang makapagtrabaho ka. Dahil kompleto ang katawan mo dahil binigyan ka ng Panginoon ng kompleto ang katawan. Pero hindi ibig sabihin doon sa iba na hindi kompleto ay iniwanan sila ng Diyos. Meron lang ibang pagtuturo ang Panginoon sila sa kanila kaysa sa iyo. Sabi diyan, renewing of your minds is aligning your thinking with God's Word through your prayer, Bible study, and meditating His Word. That's how can you renew your mind. Tama? So nire-renew kasi ang ating isipan. Because there was always a battle in our mind.
battle to go forward with God or go back to the world. There was always a battle in your thoughts. Will I follow and obey God? Or will I always return to what I was supposed to be? O doon na lang ba ako sa dating ako na lang? Tama? Ang sabi dito, how to live with it. Paano ba natin may pamumuhay yun? Sabi niya, resist worldly values. Do not adopt words, focus, or temporary pleasures. Really, truth, sabi niya, centeredness. Truth or self-centeredness. Do not adopt word focus. Huwag mong i-adopt yung focus ng mundo. Tama ba? Ano ba focus ng mundo? Ang focus ng mundo because you are in the system, kumita, mayaman. Tama? Because our focus is food, safety, security, earn. So yun yung mga basic na gusto natin palagi. At hindi naman masama yan kung nakarelate ka dun sa pattern ng Panginoon, kung nakarelate ka dun sa pattern ng Diyos. Yung kaya ka pinagpapalaan ng Panginoon, kaya kami kinakain dahil sa Kanya. Kaya Amen. kami trabaho ngayon dahil sa Diyos. Tama ba? Kaya nga sabi, maliit man o malaki rin tinanggap, lagi mong ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng marami. Amen. Ang sabi ni Paul, learn to be content. Because if you learn to be content, mawawala yung salita ko promiso sa iyo eh. Kasi kontento ka. Kontento ka kung ano yung dumating na binigay ng Panginoon sa iyo. Hindi naman yung mananatiling ganun. Sapagkat sa bawat stages ng ating faith, laging may binibigay na pagsubok ng Panginoon kapag nalampasan natin yun. Tinataas din ng Panginoon yung blessing and reward sa iyo. Depende dun sa bagay na kaya mong panghawakan. Hindi ka naman pwedeng bigyan ng Diyos hanggang hindi mo kaya panghawakan. Ba? So ito'y nakarelay doon sa pattern ng Panginoon, hindi sa pattern ng mundo. Pangalawa, embrace spiritual changes. Kung i-embrace mo yung spiritual changes na malalaman mo na laging may binabago ang Panginoon, kung dati ganito yung estado ng pagiging Christianity natin, tama? Yung mga Kristiyano ngayon, mga Kristiyano dati, sapat na gano'n, may binabago ang Panginoon. Kaya tinataas sa standard ng Panginoon sa atin. Kasi nga, there was a testing in our faith. Yung test dun sa faith natin is also relies dun sa growth mo. Kung ikaw ba ilalago o hindi. Pero kasi karamihan sa Kristiyano ngayon, karamihan sa mga bagay ngayon, hindi lumalago. Because they cannot embrace the spiritual changes. The atmosphere and the power of the Holy Spirit has come, kaya hindi pa nila nakikita. Tama? Nire-refill ka na pala ng apoy ng Banal na Espiritu, hindi mo paramdam. Tinatawag ka na pala ng Diyos, hindi mo nakikita. Ano sabi ng Panginoon? Makakita man sila ng makita. Sabi dyan, though seeing but not understanding. Though hearing but never, sabi dyan, understanding. Hindi nila talaga naiintindihan. At yan ang sakit ng karamihang Kristiyano ngayon. Sakit ng maraming churches ngayon. We are being dull, we are being numb. Tayo ay may value na. Sanay na tayo sa sistema na meron tayo. Tama? Even churches may sistema. May sistema ng churches. Punta ka sa church. Mag-worship tayo. Tapos may word. Tapos may prayer. Tapos may offering. May sistema, no? So, bakit po gano'n? Well, ang Diyos naman na naglalagay. Tama? At kung may baguhin man ng Diyos doon, karapatan ng Panginoon yun, hindi natin kailangan ibaks ang banal na Espiritu para lamang doon sa ating program. Hindi mo kailangan ikaw ng banal na Espiritu that limited the work of God or limited the actions of God because meron ka program. Minsan karamihan sa ating mga Kristiyano ganun, binabaks natin ang banal na Espiritu na matigil kasi may pattern na tayo, may sistema na tayo nilagay sa atin. Pero katotohanan kapag hahayaan mo sa banal na Espiritu ng malaya sa buhay mo, kahit maghapon ka sa church. Tama? Ang problema sa Kristiyano ngayon, wala nang nangapoy, nakalibot pa. Tama? Because they're being blinded. Tama ba? Kinokondem ba sila ng Panginoon? Hindi. Ipakilaan kayo ng Panginoon na sila ibalik magbalik, to renew their mind, to repent, to come back again. Anong sabi ng pagbalik nung prodigal son doon sa kanyang ama? Ama, sabi niya, I am not deserving to be called as your son. Pero anong ginawa ng ama? Bumalik pa rin, inaka pa rin siya na sa kabila ng kanyang pagkakamali, pagkakasala, inaka pa rin siya, binigyan pa rin siya ng habag ng kanyang ama at sabi niya, welcome my son, you've been dead, but then you are alive. Namatay ka, pero ngayon buhay ka ng muli. Some of us are dead.
That truly is. Kahit na nananampalataya ka, pero nandun ka sa struggle ngayon, meron kang bagay na kinaharap, na nalalayo pa sa Panginoon, you are dead. Hindi mo kaya ipagmula sa Panginoon yun. The things that you can do is to return to Him. Sabi mo nga, without your choice to decide to return to God, walang mababago. Hindi mababago, ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Matagal ka ng Kristiyano, ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Sa punto, 20 years, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung doon sa kabila o dito ba. Tama ba? Because that's how it is. Akala ko ganun. Yung choice ng pananampalataya. Pero may sistema ang Diyos na inilagay. At ang Diyos mismo nakakalam na maglalagay naman sa iyo kung paano sumamba sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, the Lord, the Father is looking for true worshipers. The true worshiper na worship Him in spirit and in truth. Hindi sa pattern ng mundo, kundi sa pattern mismo ng Diyos na nilagay sa atin na siya ay papurihin natin. Na siya ay ating pasasalamatan, na siya ay ating sasampahin. Na hanggang ngayon nilaantay pa rin ng Diyos sa karamihan sa atin. Maaaring natin tayo sa panahon niyo. Sabi diyan, discern God's will. Kailangan mo i-discern ano ba kalooban ng Panginoon sa iyo. Kailangan mong malaman, Panginoon, ano ba kalooban mo sa akin ngayon? Ano ba kalooban mo, Panginoon, sa akin? The Lord will open the door for you na maaaring hindi base sa preference mo. Maaaring hindi dun sa inaasahan mo, but the door always open. Sabi niya, binubuksan ng Diyos yung open door para sa iyo for you to enter to that door at malaman mo na ganun ang pagkilos ng Panginoon, hindi nakabase sa pattern mo. Hindi nakabase sa pattern natin, hindi nakabase sa sistema ng mundo, pero nakabase sa sistema ng Diyos. Amen. Tama? Do not be deceived, do not be fooled. Hindi na ito yung oras na kailangan ka pang akayin, kundi kailangan mo lang matuto. Hindi kailangan mo lang lumago. Tama ba? Ang Kristiyano hindi lumalago, nananatiling bonsai. Nananatiling gano'n ang kinakain. Tama, ang sabi nga ni Pedro, ang sabi ng pagna ni Paul, there's some na gatas pa rin ang iniinom. There's some na ganun pa rin. Hindi kaya lumunok ng solidong pananampalataya. Solid teaching of faith. Forget about the elementary teaching. Yan ang sinabi. Kalimutan natin yung elementary teaching because there was things na darating ang Diyos. Babalik ang Panginoon. And just like the prodigal son, kung babalik ka sa Panginoon, bumalik ka na ngayon. Anong balik ka? Hindi nakikiusap ang Diyos sa iyo, binibigyan ka ng grace ng Panginoon sa iyo ngayon. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, it's your choice. Hindi pilit ng Panginoon sa iyo na manumbalik ka sa Kanya as long as you decide to go back to Him, as long as you repent to our sins. Nagkakasala tayo, nagkakamali, nagkukulang, maraming bagay tayo na hindi kaya natin ibigay sa Panginoon, pero tandaan mo to, you make a decision. It's your choice. Ikaw ang aani ng bunga kapag ka nag-decision ka. Amen. Huwag ka makipamatok sa pattern ng mundong ito. Kasi ang mundong ito may sistema. At kung akala mo okay lang yung sistema ng mundong ito, nagkakamali ka. You cannot be with God and also be with the devil. Hindi ka pwedeng nasa table ng Panginoon pero nasa table ka rin ng demonyo. Tama, hindi pwedeng gano'n. Kalokohan yun. Kaya forget about the things na kung saan nalalayo ka sa Panginoon. Alam mo naman yan, hindi naman lingid sa iyo. Tama? Ang isang tao gumagawa ng isang bagay na nalalayo siya sa Diyos, he is aware of it. Aware siya kapag nagkakasala siya, aware siya kapag nagkakamali siya, aware siya sa bagay na dinidesisyonan niya. Alam niya yung consequences nun. Alam mo yun, hindi naman itatago sa iyo yun. Nga lang bulag ka para sa magdesisyon pagbalik sa Panginoon. Yan ang sakit ng karamihan. Tatlong bagay ang binibigay ng demonyo sa iyo. Number 1, deceptions. If you've been deceived, you've been compromised.
Yun yung pangalawa, compromise. Pangatlo, distraction sa pure faith. Nasira, nawasak, yung pananampalataya. There was a story in the Bible na kung saan, sabi nga, yung Tower of Babel, sabi nga, there was only one language at that time. At nagkakaintindihan yung maraming tao ng panahon niya. There was a unity and harmony when it comes to their language. Kaya nagawa nila yung Tower of Babel. If you look at that story, kaya nila nagawa yun because there was one harmony, one command, one actions, for the very one purpose, to create the Tower of Babel. But there's something wrong. Sabi niya, there's something wrong that they meant to desire to reach heaven. Tama? Gusto nilang makarating sa langit. Gusto nilang may makita kasi nasa nature ng tao. Nature ng tao na kung saan gusto natin makarating doon. Ilagay nila ng sistema, no? Galing nila na they rebuild something that no one can build. And until today, it exists. Tama ba? Inatin nila kung paano na ginawa yun, pero ginawa nila yun. And then God said, let us confuse the language of men. Nagkawatak-watak. Nagkaroon ng maraming bansa, maraming lahi, maraming lingwahe. Tama ba? Bakit nila natapos yung Tower of Babel? Because they did not understand each other. Nagkaroon ng complications, nagkaroon ng conflict because they do not understand kung ano yung sinasabi ng bawat isa sa kanila. Available naman yung materials, hindi naman nagkulang, nandun pa rin. Nandun pa rin yung mga gamit, nandun pa rin yung mga bagay na kanilang iniwanan kung gawin, pero hindi na lamang sila nagkakaintindihan. Sistema ng demonyo, paano tayo mawawasak ang church kapag hindi na nagkakaintindihan. Tama? Napakadali sa demonyo yan. Kapag nagkakaroon ng rebellious fire, kapag nagkakaroon ng paglayo, madaling usap. Pero sabi nga, church is not a building, but church is you. Kung sira ang loob, pati action sa labas sila. Tama ba? Hindi mo pwedeng i-blame si pastor, hindi mo pwedeng i-blame kung sino man. Ang tanging pwede mong tanungin, kamusta ba ang pananampalataya? Kamusta ba ako bilang isang Kristiyano? Kamusta ba ako bilang isang mananampalataya? Tumutupad pa ba ako sa kalooban ng Panginoon? Nandun pa ba ako sa nais ng Panginoon sa akin sa kalooban niya? Without realizations, na ikaw ay magbalik sa ating Panginoon, may tao mong nakikinig o wala? May nakakakita man ng struggle mo o wala? May nakakakita man ng hirap mo o wala? Manatili ka sa Diyos. Amen. Sapagkat hindi naman para sa tao ang ginagawa natin. Pinapakinggan natin na pagsasali ng salita ng Panginoon sa atin, nang sabihin maintindihan natin kung ano gusto ng Panginoon. At hindi lamang sa atin nangungusap ang Panginoon, hindi lamang sa akin, at hindi lamang sa inyo, kundi maraming paraan na Panginoon upang mag-usap sa bawat isa, at yun ay kaparaanan ng Diyos. Huwag nating harangan ng pagkilos ng Panginoon dahil lamang meron tayong sistemang atin. Tandaan mo, when God, sabi diyan, made everything in order. Ang ginawa ng Diyos ay laging nasa order. At hindi natin pwedeng paunahan ng ating Panginoon. Naantay ka ng Diyos, kapatid. Naantay ka ng Diyos na bumalik. Naantay ka ng Diyos na muli. Magpuri, sumamba sa Kanya, umawi. Magpasalamat. Tama ba? Sa araw-araw ng iyong buhay, nandito ka man o wala ka man dito, naantay ka ng Panginoon. At sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon, o hinihinto ka ng Panginoon, sa pangungusap niya, alam ng Diyos yung struggle mo. Alam ng Diyos na ikaw ay may paghihirap sa Diyos. Alam ng Diyos na ikaw ay may karamdaman, na may kulang sa iyong pinansyal, may kulang sa lahat. Iniwan ka man ng asawa, namatayin ka man, alam ng Diyos yan. Ngunit inaantay ka ng Panginoon na tumawag sa Kanya. Maaaring nandun ka sa time na nahihirapan niya, there was a greed in your heart. But open your heart to the Lord and allow God to be your Lord and Savior. Tayong lahat ay tumayo at manalangin.